kapag nagmahal tayo, dapat handa ka sa lahat ng bagay na pwedeng mangyari. Kasi kasama talaga yung masaya, masarap, tapos masakit. Pero sabi nga nila, sa una lang daw talaga masakit. Totoo ba? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mas gusto ko pang magpagalagala sa labas kaysa manatili sa bahay. Kasi kapag nasa bahay ako, nakakainip tapos nakakaantok. Wala namang makakalaro kasi puro matatanda ang nasa bahay. Kaya nga maaga pa lang umalis na ako. Siyempre, susunduin ko si Ethan para sabay na kami maglalaro. At saka, nagpaalam naman ako kay Papa at Mama. Pinayagan naman ako. Basta, umuwi daw ako bago maghapunan. Kaya nga eto, may baon na akong pagkain. At nang makasama ko na si Ethan, masaya na ako. Kasi may kalaro na ako. At masaya ako sa mga lugar na pinuntahan namin. Kaya nga habang pauwi na kami, nakayapak at nakahubad na kami pareho. Nabasa kasi yung damit at sapatos ko sa ilog. At yung mga sako namin, kahit di pa puno ng lata at bote, inaya ko na umuwi si Ethan. Kasi madami pang lata at bote sa bahay. Bibigyan ko na lang ulit siya. Pero, baka mapagalitan ka. Baka pati ako mapagalitan ng tatay at nanay mo. Ethan, hindi tayo mapapagalitan kasi alam mo, ito nga yung gusto nila Papa at Mama Yung matuto ako sa buhay ko. Para daw, hindi ako maging maarte. Ah, ganun ba Piero? Ang bait naman ng tatay at nanay mo. Buti ka pa, may tatay at nanay. Ethan, huwag kang mag-alala. Andito naman ako. Walang iwanan ha. Tsaka, papakilala kita kay Papa at Mama. Kung gusto mo, sila na lang din ng Papa at Mama mo Talaga ba Piero? Sige, okay lang. Tara na sa inyo. Bilisan na natin. Mula sa maliit na mga hakbang namin ni Ethan, hindi alintana ang layo ng patutunguhan. Di ko kasi alam kung saan kami nakarating. Basta ang alam ko, masaya ako kasama si Ethan. Sa paglipas ng mga sandali, eto na kami, malapit na sa bahay. Tumakbo na nga kami para makauwi na at diretso na sa likod ng bahay kung saan una kami naghanap ng mga lata at bote. Madami talaga mga lata at bote dito. Kung sa bagay, di na ako magtataka kasi puro mahilig mag-inom mga tito ko. Pati nga si Papa, manginginom din. Anak, anong ginagawa niyo dyan? Para kayong mga daga, nag-ahalo kayo ng basura. At saka bakit ganyan ang itsura niyo? Saan ba kayo galing? Papa, naghahanap kami ng lata at bote para magkapera siya, para di siya bugbugin sa kanila. Aba, napakasama naman ng mga yun. Sino ba sila, iho? Papa, si Ethan pala, kaibigan ko. Yung mga nag-ampon sa kanya, yung nananakit. Kaya nga dapat madami siyang maipon na lata at bote.
Ganon ba, nak? Sige, tapusin nyo na yan at kumain kayo dito sa loob. Wika ng papa ko. Yan naman ito. Nang mapuno na namin yung sako ni Ethan, pumasok na kami sa loob ng bahay. Yung sako ko naman puno na din. Pero sabi ni Ethan, isa lang daw ang iuuwi niya. Bukas na lang daw yung isa. Kaya naman bukas, wala kaming gagawin ni Ethan kundi ang maglaro. At eto, nasa sala lang kami habang nanonood sa malaking TV dito sa bahay. Magkasama kaming kumakain habang tumatawa sa pinapanood namin. Si Ethan hinahampas ako kapag sobrang natatawa siya. Ethan, bakit mo ako hinahampas ng kamay mo? Sorry Piero. Sobrang nakakatawa kasi yung palabas. At saka, ngayon lang ako nakapanood ng ganyan. Ganun ba? Hayaan mo bukas. Maghapon tayong manonood ng mga nakakatawa. At saka, Ethan, susunduin ulit kita bukas ha. Huwag na Piero. Kaya ko naman magpunta mag-isa dito. Tsaka, mapapagod ka pa. Malayo ang bahay ko. Okay, sige. Di ihahatid na lang pala kita mamaya, Ethan. Pero, huwag mo na akong ihatid mamaya kasi mapapagod ka pa. Malayo nga yung bahay ko, di ba? Hintayin mo na lang ako bukas. Sige, Ethan. Wika ko, pero susundan ko pa din siya mamaya. Kaya naman habang nasa bahay kami, kumakain lang kami. Madami pa kasing natirang handa sa kaarawan ko. Kaya ito, nagpapakabusog lang kami ni Ethan. Piero, busog na ako. Salamat kasi napakabait mo. Ethan, okay lang yun. Ano ka ba? Basta kapag nagugutom ka, andito lang ako. Tsaka Ethan, ihatid na kita mamaya para may kasama ka. Pero, wag na. Malayo yun. Bukas pagkikita naman tayo, diba? At saka wag kang mag-alala. Bago ka pa magising bukas, andito na ako. Talaga ba, Ethan? Sige bukas dapat maaga ka. Oo, maaga ako bukas, Piero. Promise. Kaya naman, sa pagsapit ng takip silim, nagpaalam na si Ethan na alis na. Kaya ito, hinayaan ko muna siya makalayo. Susundan ko kasi. Kaya lang, paglabas ko, hindi pa man ako nakakalayo sa bahay, nakita na ako kaagad ni Ethan. Kaya to, bumalik siya at paglapit niya. Saan ka pupunta, Piero? Susundan mo na naman siguro ako. Sige ka, pag sinundan mo ako, di na ako pupunta sa inyo bukas. Napangiti na lang ako. Si Ethan kasi, nahuli ako. Tapos ito, inihatid niya ako sa bahay. Piero, bukas dadating ako dito. Huwag kang susunod sa akin ngayon ha. Paalam sa'yo. Wika ni Ethan na ayun. Tumakbo na at mabilis nang nawala sa paningin ko. Natutuwa tuloy ako kay Ethan. Siguro, pwede kong sabihin kay Papa at Mama na ampunin na lang siya. Sana pumayag sila kasi gusto ko makasama na lang si Ethan sa araw-araw para di na siya nasasaktan at nagugutom.